heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
purihin, luwalhatiin ang ating Panginoon. Puso ko'y nagpupuri, nagwawalhati sa'yo. Pagdating ng umaga, pag-ibig mo'y aking nadarama. Pagsapit ng tanghali at gabi, patuloy ang grasya. Ikaw, Jesus, ang dahilan nitong ngiti sa aking mga labi. Buhay ko'y pinupuno mo ng pagpapala. Halina't purihin, walhatiin ang ating Panginoon. Puso ko'y nagpupuri, nagwalhati sa'yo. Pagdating ng umaga, pag-ibig mo'y aking nadarama. Pagsabit ng tanghali at gabi, patuloy ang grasya. Ikaw, Jesus, ang dahilan nitong ngiti sa aking mga labi. Buhay ko'y pinupuno mo ng pagpapala. Kahit kailan, di mo ako pinabayaan. Kahit saan, lagi akong sinasamahan. Kaya't buhay ko sa'yo lang inilaan. Kaya't buhay ko sa'yo lang inilaan. Good morning, Jesus! Purihin ang Panginoon. Magandang umaga, mga kapatid, sa lahat ng aming mga kapatiran sa Comfy, North, East, West, and South. Lalong-lalo na sa ating mga kapatiran sa ibang bansa. Yan, nawa kayo po ay hatiran ng magandang balita sa umagang ito at mabless tayo sa ating mga pagtuturo sa umagang ito. Sige, pangunahan tayo na ating pastor sa ating opening prayer. O sige, manalangin tayo. Mapagpala naming Ama, ikaw na walang kupas ang pag-ibig mo sa aming lahat. Ninanais mo, O Lord, na malaman namin every moment of our life that we are not alone and you are present with us. Buhayin mo po sa amin, Panginoon, ang aming topic na ito upang sa kabila ng lahat na nangyayari sa mundong ito, lumakas ang aming loob sapagkat ikaw ang nangako sa amin. Huwag kaming matakot. Ikaw ay laging sumasa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Amen. Okay. Thank you, Lord. Talaga naman. Sige, basahin din natin ang ating memory verse of the week. Ito po ay matatagpuan sa 1 John 2:15. Ang sabi po, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Sa Tagalog, basahin din natin. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan at ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Purihin ang Panginoon. Napakagandang paalala sa bawat isa sa atin. Yung worldly system kasi sa ngayon ay talaga namang yan ang
nagbibigay rin ng napakaraming problema sa bawat isa sa atin. Kanina Sige. nga, kumakain ako eh. Oo. Kumakain ako. Mm. Yung isang kaibigan natin nasa kaliwa ko, Mhm. yung isang kaibigan natin nasa kanan, Oo. alam mo kung anong kinakain nila? Ano? Natatawa na ako ngayon pa lang. Ano yun? Baboy na masama sa akin. Tapos yung kanilang sausawan, Aha. saksakan ng alat. Lahat ng bawal. Lahat ng bawal na dito. Pinaligiran ka. Pinaligiran ako. Kung wala ka sa Espiritu ng Diyos, Amen. mahahawa ka talaga. Thank you, Lord. Kaya huwag tayong sumama sa takbo ng mundong ito na maglalayo sa atin sa Panginoon. Lagi nating alalahanin, God is with us. Kasi Okay. bawal po sa kanyang health yon. Yan, salamat sa Panginoon. Kasi yung mga mahihilig sa ganung pagkain, ang sasabihin lang kay Pastor, the kingdom of God is not meat nor drink, but righteousness, peace, and joy. Ano yung sabi mga ganon? You are looking for scriptures that will suit yourself. Yun lang yun. Kapag ka hindi ayon sa gusto mo, syempre, hahanap ka ng katwiran. Purihin ng Diyos. Pero itong ating naging topic ngayon, last week po kasi, binigyan natin ng introduction ng ating part 5. Yan, yung sa ating mga topic na kinukuha sa Sons and Daughters by Rebel, na ang title ay I Am Transformed. So, natatransform tayo bawat topic na tinitake up natin, nalalaman natin ang attribute o quality ng Panginoon na gusto ng Diyos na maisapamuhay natin. As last week, nagsimula tayo sa part 5 na ang title po, overall title is I Am Confident and so I chase radical humility. So, naipaliwanag po natin ano ba itong radical humility last week. At alam ko naman na yung mga naging lesson natin hanggang nung linggo na sa ating Sunday Fellowship, lahat ito ay puro nasa humility. Dahil ang pinakita ng Panginoon sa atin sa Philippians 2, hindi ba? Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para magkatawang tao, para lang ipakita sa atin na nararamdaman niya lahat ang nararamdaman natin. Kaya ang naging topic natin last week, yung first subtopic is God is awesome, so I am humble. So yung humility ay talaga namang ipina-practice sa atin yan. Pinapapractice sa atin yan. Mahirap na talagang yumabang, sabi ni Lord kasi, di ba, ang mga humble siyang itinataas at ang mga mayayabang, those who are proud, will be put down. Kaya ito namang ating topic ngayon sa ikalawang subtopic natin. Babasahin muna ni Pastor Fred ang ating word ngayon. Sige. Okay. Isaiah 41 verse 10. Ang title po natin, God is present, so I'm not alone. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Yan. Don't be afraid. I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. This is the message of the Lord taken from Isaiah 41 verse 10. Manalangin po tayo. Diyos naming nagmamahal sa amin lahat. Lagi kaming sinusubaybayan. Ayaw mo na ni isa sa amin ay magkaroon ng damdaming kami nag-iisa sa daigdig na ito. Habang inalalayo mo kami dito sa takbo ng mundong ito. Amen. Kaya mangusap ka, kami pong lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. Okay. God is present. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya kaming mga senior, nararamdaman natin to.
Kayong mga senior? Oo, Okay, kami sige. mga nararamdaman natin to. Kaya ngayon sa Isaiah 46 verse 4, hindi ba yan Isaiah 41, huwag kang matakot. Ito namang Isaiah 46:4 ang sabi, ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. So hanggang sa pagtanda natin, nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon. Hindi Amen. tayo iiwanan. Kaya lalong-lalo na sa panahon na to, hindi ba? Madalas na pag-uusapan na yung sitwasyon ng buhay, kaya yung ating do not love the world kasi talagang isa yan sa magpapabagsak ng iyong emosyon. Kapag yung kamunduhan ng minahal mo, kasi ano ba yung kamunduhan? Yung mga layaw, mawawala na yung layaw, babawasan ng konti dahil nga medyo taghirap, hindi ba? Kaya ang pangako naman ng Panginoon sa atin ngayon, di ba? Do not be afraid. Kaya sabing ganun sa isang awitin natin, hindi ako mangangamba pagkat kasama kita. Hindi ako matatakot, ikaw ang aking kaagapay. Pangako mo'y tinutupad, salita mo'y maaasahan, pag-asa ko'y tanging ikaw, Panginoon. Ito kasi ang panghahawakan natin. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay mananatili sa akin, at ang aking salita'y mananatili sa'yo, hingin mo ang iyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Kamangha-manghang iyong mga gawa, Panginoon. Napaparangalan si Jesus sa buhay ko. Salamat sa Diyos sa mga salitang yan na nagbibigay kalakasan sa bawat isa sa atin. Kasi sa panahon na to, may mga tanong ka kung minsan, hindi ba? Ano ba yung mga tanong na yan, Pastor Fred? Ito ang reflective question, ha? Tingnan nyo mabuti. Kasi sabi daw sa Isaiah 41:10, I will hold you up with my victorious right hand. Hindi So, kaliwang kamay, ha? Sa New Living Kanan. Translation, right Okay. hand talaga. Tanong, when and what are the instances when you feel alone and become afraid? Ano ba mga yun? instances? Ano yung mga- Na akala mo, nag-iisa ka na at natakot na takot ka. Pangalawang tanong, does having God in your life make you braver? Oh, medyo tatapang ka kapag si Lord Why nandiyan pa. and why not? Oo. Okay. Kung kapag ka ba kasama si Lord, tumatapang ka. Natural. Oo. Ayan. Okay, Ayan. ito, ha? Sige. Yung mga tanong na yan, when and what are the instances where you feel alone and became afraid? Okay, Ano ba yung mga ito. kanyan? Anong katotohanan na Doon yan? sa John 10:27-28, sabi doon, my sheep listen to me and they follow me. Nakikinig at sumusunod sa akin. Neither I shall anyone snatch them out of my hand. Walang makakaagaw sa akin Ng aking mga tupa. na tupa ko, lalo sa aking mga kamay. Yes. The sheep knows his voice. Pinakilala niya yung sarili niya. The Father and I are one. Walang makakaagaw sa iyo pagkat ikaw ay
mahal na mahal ko. Amen. Ayan. Yun Tulad nga yung- ng pagmamahal sa... oh, sige. Yun sige. nga ang Isaiah 46:4. Tuwa-tuwa po talaga ako. Kaya palagi kong inaawit rin yan. Hindi dahil sa kami senior na. Kasi sabi niya, kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Imagine mo, yung responsibility na yan, inako talaga ng Panginoon dahil siya ang milikha sa atin di ba? Hindi niya pababayaan. Kaya kapag ka tinawag tayo, He will provide everything. Hindi niya tinawag ka para ka maghirap. Kaya dito nga sabi niya, walang makakaagaw sa'yo. Di ba, kapag sa tupa ako, sabi ni Lord, di ba, no one can snatch them out from my ship, from the sheepfold. Pagkakasama ka sa sheepfold ni Lord, hindi pababayaan ni Lord na mawalay. Kailangan nakikinig. Nakikinig, oo. At At sumusunod. sunod. Ayan. Mawawalay ka lang, ikaw na lang kung ikaw ang mawawala ka lang kung ikay nagwala. Ayan. Meron kang, kasi hindi ka naman pipilitin Walang pilitan ito. Kasi kaya meron tayong free will. Yan. Kaya ang Panginoon, ang invitation open to all. Hindi siya namimilit, hindi siya intruder sa buhay ng bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Because the truth, ano bang the truth? The truth is that people tend to be afraid or scared when they are alone and here comes somebody or someone who might mean to cause you harm. So, hindi ba, lalo na, pagka naglalakad ka sa dilim, bakit ka ba mga tao na natatakot yung iba? Kasi lalo na merong bigla na lang na susulpot sa likod mo. Pagkatapos naka-face mask, di ba? O noong nagkaroon ng pandemic, lahat parang lahat pagsususpetsahan mo na snatcher o kaya hold-upper kasi lahat naka-face mask lalo na kung nasa dilim ka. Hindi ba? You tend to be afraid, really. Lalo na kung nag-iisa ka. Yun ngang may kasama ka na po, pwede. Ako nga po Ayan, isi-share ko lang. Kasi may pinabibili po yung anak ko na kakailanganin niya sa school. High school pa noon si Bing. Yung aking bibilin ay sabay bandang Baklaran available. Nag-uopisina pa po kami noon sa Makati. Every night, kasabay ko si Ate Sita, nakilord na si Ate Sita. So, kasabay ko po yung pinsan ko palaging umuwi. Para madali kaming makarating doon sa dapat namin puntahan, nag-taxi po kami. Yung taxi pong aking, dahil nagmamadali palagi Pero ang sabi ko nga, kapag ka nagko-commute, lahat ng alahas ko, nilalagay ko sa isang packet, isang bag na maliit. Lalagay ko po doon, tapos lalagay ko sa bag ko. So, kinukuhan ko lang ito. Ito yun yung kung bakit ka natatakot kung minsan. Binibigay ko lang ng example. Na-experience ko po kasi ito. Pagpara namin doon sa taxi, yung taxi, hindi ako namili ng taxi kasi basta kung sino lang yung libre, pinara ko. Di sakay kami ng pinsan ko, nasa likod kami. Napansin ko, nung nasa may lumiko kami ng Buendia, pagkatapos papuntang Baclaran, yung magdidiwi. Ang sabi, medyo bandang bago dumating po yung may release ng tren, yung parang, University of Makati pa yata noon yun. Medyo maraming puno ng akasya doon na din, di ba? Medyo madilim doon, madilim. Bumabagal yung taxi, unti-unti siya. Akala ko naman, maingat lang talaga yung driver. Yung pala hinahanap yung mga kasamahan niya. Tapos bigla na lang huminto. Bakit po mama, bakit kayo huminto? Bigla na lang may pumasok sa harap, pumasok sa magkabilang gilid namin, sinandwich kami ng pinsan ko, at tinutukan po kami. Paano ka naman hindi matatakot niyan? Grabe yung kwan. Sabing ganun, tapos dinala po kami dyan sa may Makati, sa may Kamagong, yan ganyan. Habang nagaganon, yung hold up yon, kumbaga, yung ang tawag nila doon, ipit gang Ipit gang. Ipit gang. Nagtatangs po ako. Sabi gano'n niya, ang ingay nito, sabi gano'n sa akin. Dalhin mo na nga lang doon sa coastal, parang ililiquidate kami, coastal daw po kami.
naku, Lord, in Jesus' name, Jesus, ganun ako ng ganun. Habang kinukuha nila po yung laman ng aking bag, yung laman ng bag ng aking pinsan, yung alahas na sinabi ko sa inyo, parang very convenient pang nakuha nila lahat yung alahas ko. Dahil nasa isang bag na lang eh. Nakuha po nila yon. Pero yan, yung kung ano yung pera, at saka yung sa pinsan ko, yung pinsan ko wala silang makitang pera na masyado. Sabi gano'n niya, wala po akong pera. Sabi gano'n niya, kasi kuwan po yan, mga papeles ni ahensya nga yan. Gano'n, daming gano'n ng pinsan ko. Hindi naniniwala kasi mistisa po yung pinsan ko, magandang damit, magandang ayos. Hindi sila naniniwala na mahirap ang pinsan ko. Kinuha yung bag niya. Yung bag ko, iniwan. At natutuwa po naman ako ng later, no? Nung nahimasmasan na po kami. At saka hindi kami dinala doon sa coastal. Basta kami po ay ibinaba na lang kami sa isang lugar na hindi namin alam kung saan. Basta binaba kami. Pagkatapos, nakuha yung lahat ng dapat nilang kunin. At nanghingi pa nga ng pasensya eh. Pasensya na raw kami, kailangan raw nilang pera, kasi gano'n. So whatever. So, after that, medyo yung tapang ko, naalala ko yung bili ng aking anak, ni Bing. Kailangan bumili kami ng donut. Kailangan doon sa school dahil assign siya sa ganun kung anuman. Hinanap ko talagang ubos po yung pera, pero meron po akong pinaglalagyan na inaipitan ko ng pera. Eksakto para kami makapag-jeep, makauwi pa, at makabili pa nung sufficient enough na doon sa pinabibili ni Bing. So pag uwi ko po nyon, saka lang po ako nanginig sa takot. Naramdaman ko yung takot. During that time, si Pastor Fred po ay nasa mission, nasa Singapore ka noon during that time. At ang nandoon ay naalala ko, nagpa-pray po ako sa isang kapatiran. Tumawag ako, Pastor Rudy. Sabi ko, na-hold up po kami, gano'n. So, glory to God, hindi ako makatulog, pero after the prayer, natulog naman po ako. And that is one of the things that make you scared. Isa yun sa mga bagay na natatakot ka. Kaya noon, alam nyo, nagka-phobia po ako sa taxi. Buhat noon, hindi ako nagsakay ng taxi talaga sa totoo lang. Nung minsan galing kaming Baguio, hindi kami nagdala ng sasakyan, nag-taxi kami. Nakita ko yung driver gumagano-gano, naalala ko yung nang-hold up sa amin. Ginano ko po yung ulo na yung leg nasa likod ako ng driver, ginano, ay ma'am, bakit mo? Akala ko kasi, hold upin mo na naman kayo. Nagka-phobia na po ako doon talaga naman. Sabi ko, ayoko na nga. Sabi ko nga sa kanya, kahit na gabing-gabi na hindi na ako magta-taxi, sunduin mo na lang ako. Nagka-phobia po ako talaga doon during the time. Napakatagal ko po na-deliver sa fear. Sa ganun pong klase, dahil nga yung tutukan ka ba ng balisong, merong baril na nakatutok sa'yo, pero glory to God. Yung fear na yon, nung palagi na ako nakakarinig ng salita ng Diyos, lalong-lalo na yung nabigyan tayo ng mga awitin na gano'n na huwag kang mangamba. Naku, salamat sa Diyos. Ako po ay nawala yung aking takot. Kaya sabi nga, when and what are the instances where you feel afraid, you feel alone? Andun po yun. Yun po yung mga ganong bagay na nagkaroon ka, yung may mga salbahing mga tao sa paligid mo na talagang gagawa ng masama. Kaya salamat sa Panginoon. Ang isa pang natutunan ko doon, kasi nung basta hindi kami nag-pray nung pinsan ko. Kaya buhat noon talaga, bawat sakay ng kung anuman transportation o bawat alis ko sa office noon, bago kami nagpi-pray na po. Napakahalaga po ng prayer talaga in everything. Kung saan ka man pupunta, napakahalaga ng prayer. Para si Lord, present o kasama mo palagi. Yun nga yung magiging, sabi nga ganon, does having God in your life make you braver? Lumalakas ka talaga kasi may kasama ka. Di ba, Pastor? Kamukha doon sa dalawa o tatlong nagkatipon sa kanyang pangalan, si Jesus ay naroroon. Yes. Maliwanag na maliwanag Amen. ang pangako ng Panginoon. Matthew 18:20. Amen. Dalawa o tatlong nagkatipon
sa kanyang pangalan, siya ay naroroon. Yeah. I am in the midst of them. Kaya si Lord, sa pagkakataong ito, kasama natin. Amen. Huwag kang mag-alala. Kasi napakasarap ng feeling na kasama mo ang Diyos, meron kang protector. Di ba? Kaya yung Psalm 91, lalo na nung during the pandemic, naging famous talaga yung prayer na yun sa Psalm 91 eh. Kasi talagang ini-invoke mo na si Lord ang protector mo. Imagine mo, hindi mo nakikita ang hindi mo nakikita ang COVID-19 pagkatapos bigla na lang may bumabagsak diyan. Hindi ba? Bigla na lang may epidemic nga eh. Imagine mo, napakahirap po nun. Yun po yung mga instances na talagang matatakot ka. Maraming bagay na katatakutan ng tao. Ang napakabigat yung matakot ka sa unknown. Sa ngayon, dahil Oo. marami na tayong alam na salita ng Diyos, we will not focus on those negative situations, but on the situations that God is giving us, Yes. na tayo'y huwag kang matakot. At saka ang maganda talaga, mismo sa scripture, maraming beses na nagpakita rin naman, kasi tao lang, hindi ba? Ang mga disipulo, di ba? Nung after the resurrection, mga takot sila eh, nagtago nga eh, nagsipagtago, nag-alpasan nga eh. Nung pa lang doon nung arestuhin si Lord doon sa Gethsemane, di ba? Nang wala eh, nagkatotoo yung sinabi ni Lord na kayong lahat ay iiwanan ako. Totoo naman yun eh, di ba? Kasi dahil sa takot, pero tingnan mo nung after the resurrection nung Easter, Sige. oh, hindi ba nung magpakita si Jesus sa kanila, anong unang-unang sinabi ni Lord? Okay, ito ha. Peace. Para magkaroon ka ng kapayapaan, para lumakas ang loob mo, para ikaw ay yung tumapang. Amen. Doon sa before Jesus returned to heaven. Bago ha, Oo. binigyan na assurance. Yeah. After the resurrection, he knew that his disciples needed reassurance of his presence. Maliwanag. Amen. Hindi lang assurance, kundi reassurance. Okay, maliwanag. Sa John 16:32, my Father in heaven will not do so. Amen. Jesus may be forsaken in heaven for 3 hours, but he never feel abandoned. Yes. Forsaken, pero hindi siya nakaramdam na siya'y Iniwan. inabandona. Inabandon. With my own son, ang anak ko, pababayaan ko. With Oo. my own son, Yes. implied abandoned, but Jesus declared, I am not abandoned by my Father. Yes. Kung inaakala mo ikaw ay pinabayaan ng Diyos at ikaw ay natatakot, ang sabi sa salita ng Diyos, I have not abandoned you. Kasi Pinakamaganda. mismo si Jesus nagpakita ng example, di ba, na nagkaroon siya ng tapang sa pagtupad sa kanyang tungkulin o kaya yung mission na binigay sa kanya na siya'y mamamatay sa krus dahil alam niya na, di ba, ang ama ay hindi siya iiwan all throughout. Pinabayaan. Oo. Pero para matupad yung nasa scripture, hindi ba, meron yung sinabi niya, my God, why have you abandoned me? Kaya, Pero, nasa scripture yun, Psalm 22 yun, di ba? Kaya yun ay nabanggit niya lang sa, sa 7 last words. Nare-recite yun Nire-recite niya. para magkaroon ng katibayan na ang scripture. Yes. My God, God, have you Why abandoned have me? you abandoned me? Yon ay para matupad yung mga salita ng Ng Diyos sa Old Testament. Na nakasulat. Mm-mm. Kasi Okay. yun ang talagang prophecy yun na magkakaroon ng, kasi talagang, di ba, parang tinakpan talaga ni Lord, God the Father, yung kanyang mata para hindi muna niya makita yung paghihirap ni Jesus eh. Talagang grabe. Imagine mo, isipin nyo na lahat ng kasalanan ng buong mundo napatong sa kanya.
para siya ay kwan. Ang hindi tinignan ng Panginoon doon, yung mga kasalanan na napatong sa anak niya. Imagine mo, a sinless God, pinatungan ng lahat ng kasalanan ng buong mundo. Pagkatapos napako pa sa krus. Upang Yan. ang lahat ng kasalanan ng tao sa mundong ito ay magkaroon ng kapatawaran. Amen. At ang pinakamaganda doon, one of the lasting Jesus said to his disciples was, "Surely I am with you always to the very end of the age." Sa Matthew 28:20. Yun yung reassurance of His presence. Hindi niya iniwan. Sabi niya, "I will not leave you orphan." All Oo. authority has All been authority given to my Father. Yes. Hindi ko kayo iiwan hanggang sa katapusan Ng mundo. ng daigdig na ito. Amen. So, dahil doon sa reassurance at tinanggap nila yung assurance, the disciples took the promise seriously. Amen. Walang biruan. Talagang, Their lives were marked by courage. amen. They Ang were tatapang, transformed tumapang not sila. by the Not just by the teachings and the example pati of Jesus. example ng ating Panginoon. But also by His But ongoing also by presence His ongoing presence through the Holy power of of the the Holy Spirit. Spirit. Amen. So, Jesus' authority and His ascension, dadong pa yun. Amen. Hindi siya pinabayaan hanggang sa umakyat sa langit. Amen. We will never walk alone in His ministry, whose yung hindi siya iiwan. Yes. Yung mga taong pinangakuan, O yung Great Commission kasi, yun ang pinakahuling instruction kasi sa mga apostoles na go and preach the gospel. Hindi kanya binigyan ng ganyang Great Commission nang basta ikaw lang, hindi ka binigyan ng power at saka iniwan ka sa ere, hindi ba? Kaya yung sabi niya doon sa, "Surely I am with you always to the very end of the age." Kaya kung nakakatuwa nga yung isang yung aawitin ko ng konti, alam ko bawal umawit ng standard song, yung isang papuri song na kaibigan, mga kapatid, yan po ay bilang nung iwanan ni Lord ang mga apostles, tandaan natin, sabi niya doon sa mga apostles kasi sa John 15, "I do not call you servant any longer, I call you friends." Di ba? Ginawa ni Jesus na siya isang kaibigan rin ng kanyang mga disipulo kasi yung pag iniwan niya diyan magpipreach, di ba, from the 12. John 15:15. Oo, diyan from the 12 kumalat ang mabuting balita, kaya ang mabuting balita hanggang sa panahon natin ngayon ay pinipreach para tayo magtunay na magkaroon ng kaligtasan. Kasi yung awitin na yun, sabi nga na, "Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ang karamay, tumawag ka, sa'yo'y naghihintay." Si Lord, sabing gano'n niya, kung ikaw ay nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap at tinataglay. Ang hirap rin. Yung mga disciples, nahirapan din silang mag-preach. Hindi ba? Nahirapan sila during that time. Pinapatay pa nga yun eh. Naging mga martyr sila nun. Pero sabing gano'n ni Lord dito sa awitin na to, "Siya ang langan, sandigan, kaibigan mo. Siya noon, ngayon, lagi. Ang karamay mong siya ay si Jesus sa bawat sandali." Siya si Jesus na kaibigan mo, na kailangan mo, karamay mo sa bawat sandali. Kaya si Lord, yung pangako niya na hindi kita iiwan, hindi kita bababayaan, kahit po sa atin ngayon. Present yun. Because God is present. Kaya talagang hindi tayo nag-iisa, mga kapatid. Andyan siya eh.
Pero tandaan din natin, ha? Ito, isang bagay. Sa Book of Acts, the stories of how Peter, James, and John at iba pang mga disipulo o tagasunod niya were empowered to face even the most difficult circumstances. Yeah. Meron din, ha? Yes. This, however, does not mean that God's presence and protection will make life easy and problem-free. Yes. Hindi nangangahulugan to na pitik-pitik lang. Nariyan sila. Kaya yung pang sasabihin Hindi ka, yun, halika ha? mag full time ka, mawawala lahat ng problema mo. Mali po yan. Hindi po Okay. yan ganon. Kaya sabi niya, ano mang pagsubok, ano mang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Ano mang pagsubok, ano mang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yan ang awitin ng mga manggagawa noon. Okay. Di ba? Takot Kasi hindi na yan. naman exempted pati si Apostol Pablo. Yes, hindi eh. Tingnan Lahat. natin 2 Corinthians 6, 1 to 10. 1 to 10. Ha? Konti lang din naman natin. As God's partner, we beg you not to accept this marvelous gift of God's kindness, then ignore it. For God says, just as the right time, I heard you. On the day of salvation, I help you. Indeed, the right time is now, and today is the day of salvation. Talagang meron. Wherever you go, meron yan. Pero doon sa verse 4, we patiently endure Yes. troubles, hardships, calamities of every kind. We have been beaten, put up in prison, faced angry mobs, lahat nangyari na. Worked to exhaustion, endured sleepless nights, and gone without food. Yes. As a matter of fact, sometimes following God leads us through rather scary scenarios. Ito nga yung pinaliliwanag ni Apostol Pablo, hindi ba? Sabi niya, we endured troubles, hardships, and calamities of every kind. Imagine mo, kinukuhan siya, binit siya. And then, worked to exhaustion, endured sleepless nights, and gone without food. Remember, Remember, ito lang sabi. yan na. The truth is this, God's power is working in us sa kabila ng lahat. Amen. Ang kapangyarihan ng Panginoon para maibsan lahat ang pagkatakot o di kaya makaramdam ka ng pinabayaan ako ng Diyos ang katibayan at ang katotohanan. God's power is working in us. Yes. Working. Dito nga sa Pag sabang binasa mo, working, Pastor. Oo. present, Oo, hindi amen. yung worked. Oo, work, nagtatrabaho. Doon sa verse 8 nga nakakatuwa. We serve God whether people honor us or despise us, whether they slander us or praise us. Nararanasan natin to bilang mga manggagawa, hindi ba? Na aakusahan tayo na kuminsan, mga panatiko raw tayo o kaya mga siraulo. Kasi lalo na nung una-una, kasi ang mga kanta nun po, may mga action song karamihan eh, di ba? Yung mga napakataas, di maabot, napakalalim, di masisid, napakalawak ang pag-ibig ni Jesus. Yung mga action nun, tapos mga nagsasayawan kaming ganoon. Ngayon, medyo kulang na nga sa action ng mga praising song natin. Pero noon, karamihan, di ba? Puro, this is the day. God is working on me to do His will. Yan. Mga puro may action noon. Yan, yung mga awitin noon. May mga Bisaya pang kumakanta. Oo, this is the day. This is the day that the Lord Kaya hath nadidespise made. ka, nakukuhan ka.
Oo, sabi niya, we live close to death but we are still alive. We have been beaten but we have not been killed. Our hearts ache but we always have joy. Sabi ni San Pablo dito, we are poor but we give spiritual riches to others. We own nothing and yet we have everything. Yan po ang kagandahan naman ng isang manggagawa ng Panginoon. Akala mo lang, pero sa totoo lang, ang yaman ng lahat ng mga manggagawa. Alam niyo kung bakit? Yung Psalm 121, sabi nga niya, where will my food come from? My food will come from the Lord who made heaven and earth. May nakita ba kayong manggagawa na nagugutom? Sobra. Hindi, kakakain mo lang sa isang prayer meeting, kakain ka na naman dito, kakain ka na naman. Kahit ba isang malamig na basong tubig lang eh. Oo, yun eh, rewarded na yung mga nag-aabot sa'yo na yun eh. What more yung nagpapakain pa sa'yo? Sobra-sobra ang reward nun, mga kapatid. At ang reward naman sa amin, kalakasan din at tingnan nyo naman kami mga malulusog. Hindi ba? Salamat sa Panginoon. And the promise that we will face risk, pain or loss, but that God will go through every trial with us. Yan, doon Yan. sa ano eh. Hindi kanya Sa iiwan. Isaiah 7:14, sabi, but a virgin will bear a child. He will be called Emmanuel, God with us. Yes. Hanggang ngayon, You will kasama never pa be alone. natin. Kasama natin si Lord. Nakakatuwa. Kaya sabi rin doon yung second part ng papuri song na yon, kung ang buhay mo ay walang sigla, laging pagal at laging alala, tanging kay Jesus makakaasa, kaligtas ay lubos na ligaya. Siya ang dapat mong tanggapin at kilanlin sa buhay mo. Siya noon, ngayon, bukas. Sa dalangin mo'y tugon, siya ay si Jesus sa habang panahon. Yan, siya si Jesus sa habang panahon. He will never leave us nor forsake us, mga kapatid. Okay. We are never alone. Hebrews 13:8, Yes. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. His Amen. presence makes all the difference, di ba, Pastor? All His promises hanggang ngayon, Amen. 2,226 years ago, Ago. after the death, Yes. iyon pa rin ang pangako pinanghahawakan ng Kristiyano at yun din ang pinanghawakan ni Apostol Pablo para tayong lahat magkaroon ng lakas ng loob. Amen. At doon din sa Old Testament Yeah. kay Joshua. Sige. Kasi Kay ito mo si Joshua, ito pumalit kay Siya ano kay to, pumalit kay Moses. eh. Oo. Sabi. Biro mo naman na matay yung leader mo, pagkatapos ibinigay sa iyo yung pamamahala ng 600,000 mahigit na 603,500. Oo, grabe. Yun ang inaiwan sa kanyang pamamahala. Itatawid niya sa papunta ng Promised Land. Yan po. Paano hindi matatakot si Joshua? Bata ko. Grabe, oh, And di ba? Joshua said, no one will be able, Si God the Father yan God the Father, no one will ever will be able to stand against you, Joshua, all the days of your life, as I was with Moses. So I will be with you, and I will never leave you nor forsake you. Yan ang- Nagkaroon na ng transfer ng ano? Oo, ng leadership. Yan yung pinanghawakan ni Joshua. Imagine mo, sinabi mismo ni God the Father, sabi gano'n niya, no one will be able to stand against you all the days of your life. Walang makatatalo sa'yo. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Marinig mo ba mismo to kay Lord? Hindi ba? Kung paano kinausap si Moses, ganun din ang Pero meron pagkakasabi. pinagbilin sa kanya. Oo, may pagbibilin lang sa kanya. Be courageous.
Oo. Be confident. I am with with you. you to lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Pati yung generations na nangyari, pati yung second generation, mangyayari. Basta ang bilin lang sa kanya. Be confident. Be courageous. I am with you. Be careful to obey all my laws my servant Moses gave you. Huwag kang pumunta sa kaliwa Do not turn from it to the right. o pumunta sa Kanan. kanan. Keep straight. Yes. Fixing up yung ating mga mga mata. Gawin mo, read this book of the law always on your Your lips. lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Yes. Kahit ka magpunta roon sa mainit na mainit, wag mo lang sasadyain na alam mo na sinasadya mo pa. Naroon din ang Panginoon. Kahit saan. Sasabihin sa iyo kung paano mo matatagalan o mapoproteksyonan yung inyong sarili dahil nagbabasa ka, nagme-meditate ka, at ipinamumuhay yung lahat ng nababasa mo. Yes. Kaya yung ating, yung Instruction, Sabado, oo. Yung sa ating seminar pagka Sabado. oo, pagbabasa ng Bible, Praise naku, God. talagang natutuwa ako ron sa ibang uma-attend. Praise the Lord. Lahat ng, kasi ang sabi ko, tingit na mo, yung cellphone mo, maa-underline mo. Hindi. Naha-highlight lang, Dad. Merong app na naha-highlight. Merong apps, Oo, naha-highlight. pero kung walang Oo. kung walang ang tawag doon, yung iikot-ikot. Kung wala, papaano? Kung may Bible ka, ganunin mo lang. Oo. Iba, sabi nga ganon, wala pa rin makakapantay mga kapatid sa ganito, sa book na to, kesa dun sa mga ganito. Iba pa rin. Iba pa rin po. Ito na kakailangan pong i-charge yung baterya nalolobat. Pero ito, forever. At saka andali, lalo na't kung personal mong libro, kahit alam mo kung saan mo bubuksan, kahit saan siya. At lalagyan mo ng date kung kailan nakipag-usap sa iyo si Lord dito. Ang sarap po magkaroon ng sarili mong Bible. Kaya yung pong presence ni Lord, when Jesus gave His disciples the Great Commission, He gave His promise to them not to forsake them. They will never be alone. We will not be alone in fulfilling this mission sa Matthew 28:19-20. Yung pong pangako ng Panginoon na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan since the very start. Magmula pa doon sa Old Testament hanggang sa present po, yan po ay hindi nababago ang kanyang pangako. Kaya nga doon sa sabi nga naman, therefore, yung sa Matthew 28, Pastor? Therefore, kung ganon, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I commanded you. And surely, I am with you always to the very end of age. Amen. Always, ha? Always. Walang walang hating gabi, walang ganun. Tulog pa si Lord. Hindi tulog. Ang tulog, tayo. Thank you, Lord. Hindi talaga lahat po ng pangako ng Panginoon, hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. Alam niyo po ba yung doon sa Psalm 23, hindi ba?
The Lord is my shepherd. I have everything I need. He lets me rest in fields of green grass and leads me to quiet pools of fresh water. He gives me new strength. He guides me in the right path as He has promised. Even if I go to the deepest darkness, I will not be afraid, Lord, for you are with me. Your presence, your shepherd's rod and staff protect He me. prepared. You prepare a banquet for me where all my enemies can see me. You welcome me as an honored guest and fill my cup to the brim. I know that your goodness and love will be with me all my life, and your house will be my home as long as I live. Hindi half-filled yung kanyang ano, Hindi. hindi ha. He fills my cup to the brim. to the brim. Yes. Ganong kamahal ng Diyos. Thank you, Lord. Ngayon, gusto mo bang mag-end na tayo? Hindi pa. Hindi pa. In a world that can often feel lonely and threatening, we can take Jesus' words to the heart. I am with you always to the very end of the age. Alam niyo, meron akong isang awitin din ng standard song na alam ko gustong-gusto ito ng mga kaedad namin, yung Bridge Over Troubled Water. 'Di ba? Kapag ka kasi yung lonely ka, nag-iisa ka, at narinig mo to, kahit pa paano, kahit ito standard one, pero maidadaan mo siya sa spiritual. Sabi niya, when you're weary, feeling sad, yeah. When tears are in your eyes, I will dry them all. Si Lord, pagka umiiyak ka na, lalo na kapag ka ikaw ay kumisan kasi yung mga taong lonely, pag nag-pray yan, nakita mo, grabe. Tindi ng emotions yan. Umiiyak na ng husto eh. Pero dito sa kanta na to, parang idaan mo sa spiritual. Parang sinasabi, parang kinakausap ka ng Panginoon. Sabi niya, when you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I'll dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down. So, kung kahit na mga kaibigan mo, iniwan ka na, wala na eh. Kahit na raw sa ganan, and friends just can't be found. Hindi na makita yung mga ibang kaibigan niya. Wala na. Pero sabi ni Lord, andyan ako, I will lay me down. Andyan ako, anak, hindi kita iiwan. Yan ang maganda dyan. Sabi pang ganon, when you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. O, hindi ba? Kung itong awitin na to, parang pag narinig mo na parang si Lord ang nagsasabi sa'yo, sabi niya, I'll take your part. Natatandaan nyo ba yung footprints on the sand? Di ba? Nag-iisa. Nag-iisa ka? Bakit isa na lang ang kwan? Isa na lang parang isa na lang ang lumalakad. Dati Karga, dalawa, karga. oo. Yung pala karga-karga ka na. Binuhat ka na ni Lord. Oh, kaya nga kapag ka nandyan si Lord, you will never be alone, mga kapatid. Yung bang mga ganyan na nangungusap ang Panginoon kahit sa mga standard songs. Kapag ka ikaw ay lungkot na sa buhay mo, hindi mo na malaman kung anong gagawin mo. Sabing gano'n niya, sabi ni Lord, I will comfort you and I'll take your part. And when darkness comes and pain is all around, sabi niya,
like a breeze over troubled water. I will lay me down. Imagine mo, kahit na ikaw ay dapang-dapa na lubog ka na sa problema, andyan pa rin ang Panginoon, hinding-hindi ka pababayaan. Nakita mo sa doon sa New York, meron doon tinatawag na yung papuntang Lincoln Tunnel. Tunnel, oo. tapos nagsasalimbayan doon ng rainbow. Ah, Diba? baka yun nandoon sa Kwanyan. Yun sa Niagara Falls. Niagara Falls. Yeah, oo. Dami ganun. Sa may New York side. You will never see a rainbow without a little rain. Oo. Kapag nakakikita ng rainbow sa mata mo, puno ka na ng luha. Remember one thing, Amen. you will never be left alone. Amen. Andyan si Lord. Siya ang iyong kaibigan na palaging tutulong sa iyo. Kaya hindi ka nakuan, kaya tatanungin na lang natin, bakit ka nalulungkot o bakit? Di mo ba nababatid na mahal ka ng Diyos? Sige nga, Brother Arnold, ikon nga. Yan. Bakit ka nalulungkot o bakit? Di mo ba nababatid na mahal ka ng Diyos? One more time. Bakit ka nalulungkot o bakit? Di mo ba nababatid na mahal ka ng Diyos? Ang suliranin ay nalulutas kapag si Kristo ang kasama. Di mo ba alam na mahal ka niya? Ang suliranin ay nalulutas pagkat si Kristo ang pag-asa. Di mo ba alam, mahal na mahal ka niya? Yan. Huwag nating kalilimutan yan na mahal tayo ng Diyos. Kasi may pag-asa kay Jesus. Sabi niya, may pag-asa kay Jesus. May pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw ba'y nalulumbay? Hindi. Ikaw ba'y nag-iisa? Kapatid, may pag-asa kay Jesus. May pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Kaya wag nating iisipin na tayo'y pinabayaan ng Diyos dahil siya ay palaging present. God is always present. So, we are not alone in this world. Kaya tandaan natin, sa lahat ng ating gagawin, lahat ng ating iisipin, isipin lang natin na ang Panginoon, tinawag tayo, tayo'y pinili at tayo'y mahal na mahal niya. Just as He has promised to all His prophets, to all the people, the biblical heroes of our Old Testament, kung paano hindi sila pinabayaan, ganun din mga kapatid, hindi tayo pababayaan. Because what has happened before is happening again. He's the same yesterday, today, and forever. There's nothing new under the sun. Kaya kung noon ay nagkaroon ng famine, ngayon ay nagkakaroon ng medyo taghirap ng konti, kung noon ay hindi sila pinabayaan, ganun din mga kapatid, hindi niya tayo pababayaan. Because Jesus is the friend who comes alongside when we are afraid, and He offers us protection, companionship, and direction. Okay. Amen. No matter the road we take, Amen. traffic, hindi traffic, huwag kang tumingin doon sa traffic. Ang tingnan natin ay ang pagmamahal ng Panginoon as we walk
along the road Amen. na ang akala mo wala ka ng pag-asa. Praise God. Madilim na kinabukasan. Pero pagkakita mo rin sa taong akala mo hold the finger, sabi nung kapitbahay, sumakay ka na rito sa sakyang ko, ihatid ka hanggang doon sa inyo. Thank di you, ba? Lord. Ayan. Doon ko mo makikita kung paano ka ngayon tutulungan ng Panginoon. Kasi kapag ka si Lord nakakatiyak ka, nakasama mo, nagiging matapang tayo. Kaya do not be afraid. I will save you. I have called you by name. You are mine. When you You pass through deep waters, I'll be I with will you. be with you. When Your your troubles will will not not overwhelm overwhelm you. When you When you pass pass through through fire, fire, you will not be burned. The hard trials that trials. come will not hurt you. Kaya yan ang tandaan natin, kapatid. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Kailan ba tayo pinabayaan? Never. Hindi po. Tayo lang po ang nawawalan ng pananampalataya. Kaya hanggat nandiyan ang ating Panginoon, let us always worship Him sapagkat si Lord palagi tayong dinirinig. Sabi niya, mahal ko ang Panginoon pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko't hibig. Ako'y kanyang dinirinig sa tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko't dalangin mo'y dinirinig niya. Purihin ang Panginoon, Sister Jam. Ang mga may birthday ngayon, atin ang batiin. Ngayon po ay April 23. At nagdiriwang po si Sister Nani Dikitanan. Thank you, Lord. Si Sister Annalisa Stanislao, si Brother RG Simba, at si Sister Joby Calderon. At happy anniversary po kay Brother Raimundo at Sister Nida Bariuan. Yan. Happy birthday and happy anniversary, Brother Bong. Batiin natin sila. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless and keep you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Thank you, Lord. Enjoy your day, mga kapatid. Yan, ira-wrap up po tayo ni Pastor Fred at sa kanyang closing prayer. Okay, sige. Dahil yung pangako ng Diyos, hindi po worry-free ito. Tandaan lang natin, ang paghawak sa salita ng Diyos will make you free. Ang pangako niya, I am with you always to the very end of age. Nasa Kanya ang protection. He is our friend who comes alongside with us when we are afraid and offers us protection, companionship, direction, discernment, and decision to hold on the promises of God.
He will never leave us nor forsake us. Let us pray. Dakila naming Ama, salamat po sa iyong mga pangako. That will come to pass. Lahat ng ipinangako mo'y natupad since the beginning of the Bible. In the beginning, in the New Testament, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. Dahil sa mga salitang ito, malakas ang loob naming harapin ang katotohanan that you will never forsake us nor abandon us in every areas of our life. Thank you, Lord, for your promises. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen and Amen. amen. Meron po tayong isang old comfy song. Hindi ka na mag-iisa sa buhay mo. Nariyan siya na laging tutulong sa'yo. Jesus ang pangalan niya, Diyos na tagapagligtas, kaibigang tapat na maasahan sa lahat ng panahon. Hindi ka na mag-iisa, nariyan siya. Yan, medyo lumang-luma na pong comfy song yan. Na dapat talaga mai-record natin ulit ito, no? Na nadig ni Sister Jam sa ating album. Kaya salamat Hindi sa pa yata Panginoon. pinanganganak si Jam Jen. Oo, talagang napakasarap awitin ng mga dati nating kanta. Pero anyway, marami ring ibinigay ng mga bagong awitin at dito tayo magtatapos. Isang awitin na kinumpose po ni Minister Ed Galietes. Ang title po ay Jesus. At salamat sa Panginoon. Mga kapatid, see you again on Thursday. I have a good day. Purihin ng Panginoon. Sige po. God bless everybody. Ang puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papurit pagsamba. Iaalay, iaalay. Ang puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papurit pagsamba. Iaalay, iaalay. Wala kang katulad
2 Timothy 2:2. Hallelujah.